tayong magiging tarakli. Maghatid po sana ng tulong sa mga sinalanta ng lindol ang yateng nasunog sa dagat ng Glan, Sarangani. Karga ng yate ang sako-sakong bigas, pagkain at inuming tubig nang magliyab ito pasado 1:00 ng hapon kanina. Damay sa sunog ang isa pang bangka na nagboluntaryong sumaklolo sa mga sakay ng yate. Ligtas naman ang mga sakay ng yate na miyembro ng religious group sa Davao City. May relief goods na nailipat sa ilang bangka na sumaklolo pero marami ang nahulog sa dagat. Sa kauna-unahang pagkakataon, naglabas ng pahayag si Ateneo head coach Tab Baldwin tungkol sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa team building activity sa Aurora. Humingi po siya ng tawad para sa pagkasawi ng mga atleta at sinabing ginawa nila ang lahat para maisalba ang dalawa. Saksi, si JP Soriano. I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita na si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin kaugnay ng pagkalunod ng dalawa nilang basketball players sa sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nagluluksa raw siya at ang koponan pero batid daw niyang mas malala ang nararamdaman ngayon ng pamilya ni Baterbonia at Adili. We're carrying immense remorse. But I've known since the moment that I was told that our boys had passed away that no matter the magnitude of our grief, there were two families that experienced a loss that was so much greater than ours. Never again would Renee's mother and father and family, never again would Divine's family be able to talk to their son or touch their son. As a coach, I lost my boys too. Never again would I be able to help them develop into the basketball player they wanted to be. But that's insignificant compared to what you families are experiencing. Alam daw niya bilang coach, ipinagkaloob sa kanya ang kapakanan ng mga manlalaro. Pero dahil sa nangyari, alam niyang nabigo siya bilang coach at leader. As a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this, I feel I failed. And I'm sorry. I felt I had failed. I failed as a leader. I felt I had failed as a coach. I certainly felt like I had failed as a friend to Divine and Renee. Anya ginawa raw nila ang makakaya pero hindi na nila naisalba sina Rene at Divine. On that fateful day when we sent the players out for a routine training run in what we thought was shallow water, up to the moment when we realized that whatever had happened, they were in dangerous water. And we did everything that we could as coaches, as people responsible for that situation. The players themselves did everything they could to ensure that everybody arrived back on shore safely. And then we realized that we hadn't accomplished that. So deeply sorry. And I'm so deeply sorry to not just the families, but everybody that feels let down, somehow betrayed. Naihatid na sa Davao City ang labi ni Baterbonia. Dinala ang kanyang labi sa kanyang alma mater na Ateneo de Davao Senior High School, kung saan siya mananatili hanggang Linggo bago ilipat sa kanyang hometown na Talacogod, Agusan del Sur. Marami sa mga nakapila para sa public viewing ni Rene ay mga batang basketballistang sinundan ang karir ni Rene sa iba't ibang liga.
Bukod sa galing sa basketball, hinahangaan din daw ng fans ni Rene ang kanyang pagiging mabait sa kanila. Bet, 10 feet, 10 feet, bet nito guys. 10 feet. Pati ang pagbibigay ng importansya sa kanyang pamilya. Maningkamot gid siya tungod siyang kuan ba, anang tungod siyang kapobre siyang pamilya niya. Kuan gani maningkamot gid siya nga maahon niya yang kuan kay amot luoy paminahon pero kuan gid siya kanang makabilib gid siya nga kuan ba. Ang mga dating teammate ni Rene sa Ateneo de Davao, inalala kung paano nila naging sandigan ang kanilang Kuya Bobet. Every time na nag-practice po kami is meron siyang ginasabi sa amin na keep going lang po, na wag kayong mapagod, mag-practice lang at keep going lang talaga. Super sakit po kasi si Bobet yung nagtulong sa akin sa seniors, yung bago pa ako sa seniors. Hindi niya ako nilileft out, like he always helping me sa practice na. Kanina, humarap sa media ang dating high school coach, mentor at kaibigan ni Rene na si Coach Chess na siyang naatasan ng pamilya na magsalita sa publiko. Ang gusto lang talaga na malaman ng family ni Rene is yung mga persons accountable, persons involved na mag-explain na maayos sa kanila. And yun, ma-explain na maayos yung anong talaga nangyari. Bukas magkakaroon naman ng candlelight service para kay Adili sa Ateneo de Manila. Kasunod ng trahedya, pinatawan ng temporary closure order ng lokal na pamahalaan ng Dipakulaw ang Hermanos Leisure and Farm Resort, kung saan nag-team building ang Ateneo men's basketball team. Lumabas daw kasi sa pagsusuri, hindi nakasunod ang resort sa ilang mahalagang probisyon ng ordinansa ng Sangguniang Bayan. Hindi na idinetali ng LGU kung ano ang mga partikular na probisyon na hindi nasunod ng resort. Sa isang pahayag, kinumpirma ng abogado ng resort na natanggap na nila ang mga notice mula sa LGU at iba pang ahensya ng gobyerno. Handa raw silang makipagtulungan sa mga otoridad. Nagsimula na rin daw magpatupad ang resort ng mga corrective and enhancement measure para sa kapakanan ng kanilang mga bisita, empleyado at komunidad. Sa Lunes, pinapaharap ng PNP-CIDG ang lahat ng dumalo sa team building. Kasama raw sa pinag-aaralan nila ang mga CCTV footage mula sa resort. Wala pong magiging takipan. Everything will be made transparent. Ilalabas po ang resulta ng investigation. Nagsasagawa rin ng sariling investigasyon ng NBI. Sa Martes daw maglalabas ng findings at resulta ng autopsy. Ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Marami pa ring tanong kaugnay ng pagkalunod ni Ateneo men's basketball players Rene Baterbonia at Divine Adili. At isa po sa inaalam ay kung may paglabag ba ang isinagawang team building sa Anti-Hazing Act of 2018. Saksi, si Ian Cruz. Naiuwi na sa Mindanao ang mga labi ni Rene Baterbonia, pero hindi natatapos ang paghahanap ng hustisya sa pagkamatay nila ni Divine Adili. Kabilang sa inaalam ngayon ay kung nalabag ang Anti-Hazing Act of 2018 sa team building sa Dipakulaw, Aurora, kung saan nasawi ang dalawang Ateneo basketball players. Lahat ng mga coach at manlalaro ng Blue Eagles ay inisyuhan na ng subpina ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Philippine National Police o PNP. Aalamin kung ang aktibidad ay nagdulot ng physical o psychological harm, pagkapahiya o panganib, mga itinuturing na paglabag sa Anti-Hazing Act. Ang hazing kasi ayon sa batas, hindi nililimita sa mga frat o soro, kundi sa kahit anong organisasyon sa paaralan o kahit nga sa labas ng paaralan. Pasok dyan ang isang varsity team. Gayunman, may isa pang kailangang basehan para masabing may hazing na naganap ayon sa dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Domingo Cayosa. Not all deaths or physical injuries or psychological harm or abuse amounts to hazing. Hazing is hazing if it is a means or a requirement for admission into or a requirement for remaining in an organization, whether school-based or community-based. Sa ngayon, anya, ay di pa malinaw kung may ganyang impormasyon ng hawak ang mga otoridad. Ang dapat anyang matukoy kung requirement ba ang team building para manatili sa team. Well, if it is a team building lang, and it is not a requirement for admission into the basketball team or a requirement for remaining in the basketball team, hindi hazing yon. But
Then again, normally yung team building talagang requirement yan. So we don't know. It depends upon clarification by Ateneo. Kailangan din anyang may magreklamo at magsabing may hazing nga. Kasi hindi rin naman pwedeng magsuspetso lang ang CIDG na walang basehan. Hindi rin pwedeng naisip lang nila yan and then i-investigate. Sakaling hindi pasok sa Anti-Hazing Act, may legal na pananagutan ba ang paaralan sa naganap na pagkamatay ng 2 basketballista ng Ateneo? Yung manual ng institutions of higher learning, meron din silang liability. They have administrative liability. Under the Civil Code, if their negligence caused or contributed to the tragedy or to the injury, they can be held liable civilly also by the aggrieved party. Pero kailangan pa rin umanong ipakita na may ginawa o hindi ginawang Ateneo na nauwi sa trahedya. When it is purely an accident at wala naman silang pamayaan, no? Walang pag-aabuso, walang negligence, they cannot also be held administratively or civilly liable. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Nagkakasakit na ang mga bata sa isang barangay sa Glan, Sarangani. 4 na araw na silang hirap sa supply ng malinis na tubig mula nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol. Saksi si Maki Pulido. Mula sa highway, sakay ng motorsiklo, nasa 30 minuto ang biyahe hanggang sa sentro ng barangay Kaltuad sa Glan, Sarangani. 4 na ilog ang tatawirin bago makarating dito. Sa drone footage, makikita ang lawak ng tinabunan ng gumuhong lupa sa 2 purok ng barangay. Akala namin na hindi kami maipiktahan kasi po doon sa amin normal. Mga after half hour, nakita na po namin yung bundok gumuho. 3 residente yung natabunan ng lupa ng gumuho, yung bahaging yon ng bundok kung nasaan yung 2 purok ng barangay na ito. Pero parang nawawalan na sila ng pag-asa na ma-recover pa yung labi ng mga natabunan ng landslide dahil sa kawalan ng special equipment. Asawa ni Romel ang isa sa nabaon sa gumuhong lupa. Tungkol sa kalaom sa yuta, ma'am. Dahil po daw malalim yung lupa na malalim daw po yung lupa na anuhan sa kanyang asawa at bayaw. Kaya po hindi makuha na. Kaya po rin wala mong magawa ang mga tao. Mula nang lumindol noong Lunes ng umaga, marami na sa mga bata ang may diarrhea at lagnat dahil daw sa maruming tubig. Isa sa kanila ang 3 taong gulang na anak ni Maylene. Yung tubig namin, brown na po talaga hanggang lumabas na po yung putik na inom na po talaga namin. Wala na po kaming choice eh. Nanghihina na ang panganay ni Maylene pero wala siyang mapainom na gamot. Yung health center po namin, ubos na po talaga yung mga gamot doon. At saka kailangan po namin yung tulong po kasi yung kita nyo naman po, yung kalsada namin, sobrang hirap na po talaga pumunta. May mga senior citizen ding namamaga ang mga paa nang madapa noong lumindol. Sabi ni Lola Nita, 73 years old, tinitiis na lang niya ang sakit dahil maliban sa napakalayo nila mula sa poblasyon, wala silang pera. Mahirap maglakad. Way kwarta na mo. Diri lang may. Sa tansya ng mga residente, nasa 50 bahay sa 2 purok ang gumuho o tinangay ng landslide matapos lumindol. Ang mga nawala ng matitirhan, nakikisilong ngayon sa kanilang mga kaanak sa sentro ng barangay. Sobra kaming naghirap. Unang-una po, financially. Wala na kaming makukuhang pagkain doon sa area namin. Inabutan namin sa poblasyon ng kapitan ng barangay Kaltuad habang sinusundo ang relief packs at gamot para sa kanyang mga kabarangay. Naihatid na ang inisyal na tulong nitong hapon. Ang barangay Pangyan naman, malapit man sa highway, naghihintay pa rin ng tulong ang marami sa mga residente. Ang mga nasiraan ng bahay, nasa gilid ng kalsada, nagsisiksikan sa ilalim ng mga trapal o pinahiram na tent. Ang mga may sakit tulad ng asawa ni Surya na tumaas ang presyon, hindi makapagpagamot. Kahit piso walang laman yung bursa namin magasak. Dalhin sana namin sa ospital kaso wala kaming sasakyan, wala kaming pera, ma'am. Kaya, ayan, nagdasal na lang kami lahat dito para maging maayos yung asawa ko. Sa barangay Calabanit, malalaking bitak sa lupa ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol.
hindi madaanan ng ilang bahagi ng barangay. Kailangan ng mga residente ng maiinom na tubig at pagkain, lalo na ang bigas. Ayon naman sa DSWD, tuloy-tuloy ang paghatid nila ng tulong. Around 20,000 family food packs na yung napadala natin sa GLAN. Ang estimate namin, another 40,000 na mapapadala namin sa mga darating na araw. Ngayong Biyernes, isinakay sa BRP Corregidor ang 20,000 family food pack para sa mga apektado ng lindol sa GLAN Sarangani at General Santos City. Sa Gensan, ilang lugar ang pinerwisyo ng baha hanggang binti ang tubig sa Barangay San Isidro. Sa Barangay Lagaw, sa labas pa rin ng bahay natutulog ang ilang residente ng isang subdivision. Hindi po namin in-expecto na ganito po nangyari kasi dugot awis po yung namin dito po. Tinayo ng bahay. Hingi lang namin sana, sir, na mapansin din kami at mabigyan dito ng ayuda. Lalo na po ang kailangan namin ay pagkain, tubig, inumin. At the same time, ang tent kay hindi talaga kami secure diyan po sa cover court. Nag-una talaga nagtuloy yung mga private na mga sektor, katulad ng mga simbahan, meron din tayong mga business. So, yun ang nauna namin. And then, yung kahapon, so nakaraan, mayroon unti-unti dumarating galing sa gobyerno. Di bababa sa 55 ang nasawi sa magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes, ayon sa Office of Civil Defense. Kabilang ang 10 taong gulang na lalaking natagpuang patay sa isang resort. 31 naman ang kabuuang nawawala. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Pinalaga ng Malacanang ang patutsada ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw ng kasarinlan. Sa gitna naman ng mga protesta, nagkagirian ang mga relista at pulis. Saksi, si Jonathan Andal. Naghihilahan sa barikadang may barbed wire ang mga pulis at relista. Hanggang sa itinumba na ng mga relista ang isang barikada, nabuwag na ang harang. Nagpang-abot na ang mga pulis at nagpoprotesta. Pero hindi na rin nakalusot ang mga relista, kaya nagprograma na lang sila sa harap ng linya ng pulisya. Sabi ng Manila Police District, nasa 2,000 pulis ang humarap kanina sa nasa 500 nagpoprotesta mula sa mga progresibong grupo. Ang kalayaan, ipinaglalaban. Nakuna naman ng pulisya ang isang lalaki na nagbabandalismo umano sa Center Island sa Calao gamit ang spray paint. Aarestuhin sana siya ng nakasibilyang pulis pero bigla niyang itong inespreya ng pintura sa ulo. Nakatakbo ang lalaki at hindi na aresto. Sa gitna ng kilos protesta, nakamasid ang mga tauhan ng CHR o Commission on Human Rights. Kusang umalis sa mga ralista matapos ang kanilang programa. Sabi ng MPD, sa kabila ng girian, wala namang nasaktan sa mga pulis at ralista. Wala rin daw na aresto at walang kakasuhan. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas sa Rizal Park sa Maynila. Tulad noon, tinalakay ng Pangulo ang revolusyon ng ating mga ninuno pero binigyang diin ang epekto ng pagkakahati-hati na mas kilala ngayon bilang regionalism. Ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pidig, Ilocos Norte, sa Cavite ay senyales ng mga maigting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Sa huli, ang pagkakaisa at koordinasyon ng mga pagkilos ang naging susi para maideklara ang kasarinlan noong June 12, 1898. Pero nanatili ang mga hamon sa ngayon ayon sa Pangulo, kabilang ang paglaya sa katiwalian, pagkakanya-kanya, kahirapan, bukod pa ang mga krisis sa iba't ibang panig ng daigdig. Pero panawagan ng Pangulo, huwag sukuan ang Pilipinas. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw.
Sa Rizal Park ng Davao City naman, nanguna sa Independence Day rights si Vice President Sara Duterte. Nilino ni Vice President Duterte na hindi siya sang-ayon kung meron mang nag-iisip na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto. Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line ayon sa ating constitution. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President at nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Ayon pa sa bise, hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Ngayon, ipinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan. May komento si Duterte tungkol sa araw na ito. Ang kalayaan natin at ang soberanya natin, hindi siya nawawala sa mga foreign invaders lamang. Hindi siya sa pagsakop lamang ng mga foreign invaders. Nawawala din siya kapag yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Pinalaga ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mga pahayag ni Vice President Duterte. Sa usapin ng pagpapatalsik sa pwesto, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dati na umanong inihayag ng Vice Presidente na gusto nitong patalsikin ng Pangulo sa pwesto. Dagdag pa ni Castro, wag na raw magkunwari dahil kung ayaw talaga ni Duterte na mapatalsik ang Pangulo, pipigilan niya mismo ang mga kaalyadong nagpupursige ng destabilisasyon. WH ang Pangulo. At bakit? Sino ba yung may records na ang pagpatay? Sino ba yung may record na nasa bar na inuuntog yung ulo ng pimp at pinupoke ng knife? Diba? Sino ang nagbanta ng buhay at sino may kakilala sa assassin? So, sino yung WH? Kaya sabi ko mga kaklir, itong Independence Day, ang ginawa ni DP Sara, binulgar niya lang at kinainisan niya yung gawain ng pamilya niya. Kasi gawain ng pamilya niya yung mga lahat ng binanggit niya. Buwelta rin ni Castro sa sinabi ni Duterte na malasindikato umanong pagnanakaw ng mga opisyal ng gobyerno kasamang Pangulo. Sino ba yung sinasabihan mo sindikato? Pamilya niyo? Pati ba kayo doon? Ikaw yung may issue. Ba't nagpapahid ka sa iba? Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Vice President Duterte sa mga patutsyada ni Castro. Ako si Jonathan Nandal, ang inyong saksi. Dahil sa kanyang matatapang na pahayag, pinagbawalan ng China na pumasok sa kanilang bansa si Defense Secretary Gilbert Teodoro at damay din sa ban ng asawa at anak ng kalihim. Saksi si Marisol Abduraman. The problem is if there are rivalries that do not, you have rivals who do not follow rules and then try to use their size like China against you. Yun ang mistrust, no? Kasi hindi na nga sumusunod sa batas, galit pa. Isa lang yan sa mga naging pahayag kamakailan ni Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Teodoro kaugnay ng China. Ganti ngayon ng China bilang pagkastigo sa kanya, travel ban kay Teodoro, kanyang asawa at anak sa mainland China. Pero tila ipinagkibit-balikat lang ito ni Teodoro. Sabay sabing karapatan naman ng China na magpatano ng ganyang sanksyon o parusa. Ganoon naman talaga niya ang ginagawa nila sa mga nagsasabi ng katotohanan, saan niya ipandilin lang ng China. Sa kabila nito, itutuloy ni Teodoro ang kanyang tungkulin at itataguyod ang bansa sa harap ng anyay kasama ang ginagawa ng China sa Pilipinas at sa karagatan. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, hindi ito sang-ayon sa ginawa ng China sa pamilya ni Teodoro, pero sovereign rights nila ito. Tingin namin hindi tama yung pag-ban nila kay Secretary Teodoro at sa kanyang pamilya. However, ito pa rin sovereign right nila yan. Kagaya din natin kung gusto nating i-ban na certain people. Gayunman, hindi anya ito gawain ng Pilipinas. Susubukan nilang talakayin ito sa mga otoridad ng China.
We've never imposed any sanctions. And kung meron man, then kung meron silang pagkakamali, then we have a diplomatic protest. Yun ang ginagawa natin. But we don't impose sanction. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang palasyo ukol dito. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Inalmahan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang proseso ng pag-aresto sa kanya kahapon sa kasong cyber libel. Sabi ni Singson, voluntaryo siyang pumunta sa korte para agad makapagpiyansa. Pero hindi raw tinanggap ng Quezon City Judge ang kanyang piyansa at iginiit na dapat muna siyang sumailalim sa booking procedure. Agad na daw kumalat ang kanyang booking photograph at anya, isa raw itong tangkang ipahiya siya sa publiko. May mga pahabol na bagong ebidensyang House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga House Prosecutor, ilan pang di nakadeklarang ari-arian umano ni na Vice President Duterte at Attorney Mans Carpio ang kanilang nadiskubre. Saksi si Tina Panganiban Perez. Naisumite na ang articles of impeachment sa Senado para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Pero may pahabol na bagong ebidensya ang House Prosecution Panel. Nadiskubre raw nila ang ilang ari-arian nila Duterte at asawang si Atty. Mans Carpio na hindi nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng BISE. Ang sabi ng House Impeachment Prosecutor na in charge sa naturang article, aabot sa milyong-milyong piso ang halaga ng mga hindi umano deklaradong assets. Meron pong ilang mga pag-aari na hindi po na-disclose sa kanya pong Statement of Assets sa Liabilities Network over the course of all the years. Mga pag-aari po ito na nakalagay po sa mga listahan po ng mga opisina ng pamahalaan. I think this is of almost the same magnitude as the bank accounts. Ayon kay Representative Terry Ridon, hindi pa natalakay sa House Committee on Justice ang mga bagong ebidensyang ito. Isasama raw ng House Prosecution Panel ang mga ito sa pre-trial brief na isusumite sa Senate Impeachment Court. Hindi nagbigay ng detalye si Ridon kung ano itong mga assets na kanilang nakita. I think the more important point would be its non-disclosure, non-statement in the silence of the Vice President. And to be clear, yan po yung isa sa naging batayan ng conviction ni dating Supreme Court Justice Renato Corona. Sinisika pa namin kunan ng reaksyon dito ang kampo ng BISE. Sabi ni Ridon, ipapa-authenticate nila ang mga ari-arian at kanilang ipapasabpina ang mga individual na may kinalaman sa mga transaksyon. Pero pwede pa bang tanggapin ng Senate Impeachment Court ang bagong impormasyong ito? We cannot preempt the ruling of the impeachment court, but under the rules of court and under the pre-trial order, notice of pre-trial issued by the Senate Impeachment Court, Win Gatchalian-led Senate Impeachment Court, this is allowed. Hinihinga namin ng komento dito ang Senado. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Binigyang pagkilala ang GMA Network na isa sa pinakarespetadong journalism recognition program sa bansa. Yan po ang Pro Patria Journalism Awards. Saksi si Von Aquino. Pinarangalan bilang Television Station of the Year ang GMA Network sa Rotary Club of Manila Pro Patria Journalism Awards 2026. Kinilala ng isa sa pinakarespetadong journalism recognition program sa bansa ang mga taga-media na nagsisilbi sa bayan, itinataguyod ang katotohanan, pinapagtibay ang demokrasya at isinusulong ang pagiging makabayan sa pamamagitan ng responsableng pagbabalita. Through its commitment to truth, public service, and impactful journalism, GMA Network continues to set the standard for broadcast excellence in the Philippines. Congratulations, GMA Network! Ang parangal tinanggap ni GMA News Officer in Charge at Vice President for News Programs and Specials, Michelle S. Seva. This recognition belongs to the thousands of men and women across the Kapuso Network. It also belongs to the millions of Filipinos who turn to GMA in moments of triumphs and in moments of loss. Their trust is a privilege we never take for granted.
Dagdag pa ni Seva, lumalakas ang demokrasya kapag may access ang mga mamamayan sa mga mapagkakatiwalaang impormasyon. Ang parangalan niyang ito ay nagpapaalala na ang kalayaan ng mga mamamahayag ay hindi maihihiwalay sa kalayaan ng ating mga mamamayan. For freedom is sustained not only by those who fought for it, but also by the institutions that help keep it strong. A free and responsible press is one of those institutions. Asahan po ninyo na kami sa GMA News, dito po sa GMA Network, ay mananatiling walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Pinarangalan naman bilang Television Broadcaster of the Year si award-winning Kapuso journalist Atom Araulio. Journalism nowadays is a very difficult job to do. Facts are being challenged, disinformation is everywhere, and public discourse can sometimes be more distracting than illuminating. But our job remains the same, to ask questions, to follow the evidence wherever it leads, and to make sure that the voice of ordinary people aren't drowned out by the noise. I hope we will maintain the kind of level, the level of journalism, the truthful reporting that we undertake day in, day out, dahil you more than anyone else know that this is what we need in our country today. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Bibida sa Hollywood superhero film na Supergirl ang Filipino-British actress na si Eve Ridley. Unang pelikula ito ng 14 na taong gulang na aktres na gaganap bilang isang alien na naghanap ng hustisya para sa nasawing ama. Kwento ni Eve sa panayam ni GMA News stringer Janet Nepales, surreal o hindi ka panipaniwala nung unang beses niyang sinuot ang costume. Very proud din si Eve sa kanyang Filipino roots at gusto na sana niyang makapunta sa Pilipinas. Sabay sa pagdiriwang ng araw ng kasarinlan ng pagtitipon-tipon ngayong gabi ng mga personalidad sa larangan ng sining, kultura at malikhaing industriya para sa Mega Ball 2026. Ang tema, Fashion plus Film, na may black and white na dress code. Present sina Vince Maristella, Juvie Etrata, Kailin Alcantara, Michelle D., Bianca Umali, Jillian Ward, Barbie Forteza, Glyza De Castro, Dennis Trillo at Jenilyn Mercado, Alden Richards, Art Evangelista, at iba pang mga kapuso at Sparkle artists. At dumalo rin si First Vice President for Sparkle GMA Artist Center, Joy Marcelo. Layo nitong kilalanin ang mahalagang ambag ng kababaihan sa sining ng malikhaing pagkwento at paghubog ng pelikulang Pilipino. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi!